Isa ang Beauty Care Corporation sa pinakatanyag na skincare product sa Asia, maging sa iba pang western country, at marami ring tumatangkilik dito ng mga sikat na artista, modelo at iba pang kilalang personalidad. Pinasubok pa sa akin ni Ma'am Isabel ang mga yon. Di nakapagtatakang mamahalin talaga ang produkto ng beauty care dahil epektibo to sa kahit anumang skin types. Napansin ko din ang pagbabago ng balat ko. Sabi ni Ma'am Isabel, pwede na rin daw talaga akong gawing ambassador ng naturang produkto. Pero nginitian ko lang siya sa papuring iyon dahil alam kong wala pa ako sa kalingkingan ng mga endorsers nila. Mom, ba't kailangan na nating umuwi agad? Di ko man lang na-enjoy ang Jeju Island, akala ko pa naman magiging bakasyon natin yon. Reklamo ni Sabrina. Siya ang nag-iisang anak ni Ma'am Isabel at Sir Ricardo. 5 taon ang agwat na edad niya sa akin at napakaganda din niya. Pero mas kamukha niya sa Sir Ricardo. Sa unang tingin nga, hindi mo akalain na may lahi siyang Pinay dahil mukha talaga siyang Italiana. Napakakinis din ang kanyang balat. Isa din kasi siya sa mga modelong nag-e-endorso ng produkto ng beauty care. Sabrina, pwede ka namang bumalik doon anytime anak. Kung gusto mo isama mo si Malu. Puro trabaho kasi inaatupag nga nung umalis tayo. Kaya't sigurado hindi na nag-e-enjoy niya ng winter season doon. Nakangiting paliwanag ni Ma'am Isabel. Simula nang dumating kami sa Korea, Malu na ang tawag niya sa akin. Kaya medyo nasasanay na rin ako sa kanya. By the way, Mom, nandito na tayo sa Pinas. Why are you still calling her Malu? Nagtatakang tanong nito. Kinuwento ko kasi sa kanya ang nangyari sa akin na lumayak ako sa bahay ampunan at tinampo ng isang mayamang pamilya. Nakwento ko rin ang pagpapakasal ko kay Miguel Montenegro kaya alam lahat ni Ma'am Isabel ang past na nangyari sa akin. Because I want her to start a new life with us. Kapag bit-bit niya pa rin ang pangalang yon, maaalala lang niya ang masasakit na nangyari sa kanya. Napatingin ako kay Ma'am Isabel. Medyo hindi ko kasi naunawaan ang sinabi niya. You mean, hindi na siya si Ate Stella Montenegro? Kunot noong tanong ni Sabrina. Yes, she is now Malu Sanchez. Gagawin kong legal ang pangalan niya dito para di na tayo mahirapan ulit kung pupunta tayo ng ibang bansa. Gusto kong makalimutan niya ng lahat masasakit na nangyari sa kanya. Sa loob ng 1 taon na pananatili namin sa ibang bansa, ginugol ko lahat ng oras ko sa trabaho. Tama si Ma'am Isabel, dapat sapat na 1 taon para makalimutan mong masakit na alaala. Pero may bahagi pa rin sa puso ko na itinabi ko para sa kanya. Siguro in time, kusa na lang din mawawala yon. Sana nga. Wala akong balita kung ano nang nangyari sa kanya pero sa ngayon, isa lamang ang gusto kong mangyari. Ang suklian ng kabutihan, ang pinakita nilang pagmamahal sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para sa tiwala nila. Kumain muna tayo. Namiss ko ng pagkaing Pinoy. Wika ni Ma'am Isabel. Pagkagaling namin sa airport ay minadaanan kaming malaking restaurant na purong Pinoy ang menu. Kahit napakayaman nila, hindi pa rin maiaalis sa kanila na kumain ng Pinoy dishes. Kahit ako ganun din. Iba pa rin talaga pag pagkaing Pinoy ang nakahain. Mas mapapadami ka ng kain. Mabuti na lang di naman ako tabain. Napansin ko din, bukod sa kuminis ang balat ko, nagkaroon na rin ako ng laman. Malaki na ang ipinagbago ko sa pananamit dahil tinulungan ako ni Sabrina na baguhin yon. Mula sa pagiging manang at simple, ngayon hapit na hapit na ang mga dress sa suot ko. Bukod doon, kaya ko na rin magsuot ng high heels. Sabi sa akin ni Sabrina, a good shoes takes you in good places. Pagpasok namin sa restaurant, umorder agad si Ma'am ng pork adobo, sinigang at liempo. Tinanong pa niya ako kung anong gusto kong dessert, pero Sabrina ang sumagot at halo-halo ang napili namin. Wala pang 10 minuto, dumating na agad ang order namin. Di namin kasama si Sir Ricardo dahil nauna na itong umuwi. Nasa Beauty Care Corporation siya ngayon at inaantay ang pagdating namin. Ang sarap talaga! Nangangasim na wika ni Sabrina at para pa rin siyang bata sa edad niyang 16. Dalagang-dalaga na siya kung kumilos, lalo na pagdating sa trabaho. Homeschooling lang siya dahil ayaw niyang makisalamuha sa maraming tao. Mas gusto niya pang tulungan si Ma'am Isabel at Sir sa negosyo, kaya pinag-aralan din niya kung paano patakbuhin ito. Namiss mo din ba ang pagkaing Pinoy, Malu?
Nakangiting tanong ni Ma'am Isabel. Opo ma'am, Tita Isabel po pala. Nahihiyang pagtatama ko. Simula nung umuwi ako sa kanila, lagi niyang sinasabi sa akin na tita na lamang itawag ko sa kanya. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makasanayan dahil nahihiya pa rin ako at isa pa, mataas ang respeto ko sa kanilang pamilya. Ate Malu, huwag ka nang mahiya. Simula nung inampon ka ni Mommy, naging palagay ng loob namin sa'yo. Siguro kung makikita ka ng dati mong asawa, hindi ka niya na makikilala pa. Saan niya? Alam ni Sabrina na nagkaroon ako ng asawa at kung paano natapos ang relasyon namin. Pero sa tayong Tita Isabel lang nakakaalam na isang sikat na business tycoon na si Miguel Montenegro. Mabuti na lamang at di niya na ako kinulit pa tungkol doon dahil ayoko na ring pag-usapan pa ang bagay na yon. Unti-unti na akong nakamove on at inayos na ang buhay ko pati rin ang puso ko. Pagkatapos namin kumain, nagpaalam na muna akong pupunta sa banyo. Mahaba pa rin kasi ang biyahe namin pauwi sa bahay nila. Nauna na rin sila sa kotse at iintay na lang daw nila ako doon. Pagkalabas ko ng banyo, nagulat ako dahil sa mainit na braso na humawak sa akin mula sa likuran. Stella? Kulot toong tanong niya sa akin ay kinapot na ako pero nilaksan ko ang loob ko na hindi niya mapansin ang pagbabago na itsura ko. Sa dinami-dami ba naman ang pwedeng makita? Bakit si Travis pa? I'm sorry, I'm not Stella, sambit ko. Nilawagan niya ang hawak sa braso ko kaya nagawa kong hilahin. Mabilis ko siyang tinalikuran at lumabas na rin ako sa restaurant. Maliit talaga ang mundo. Naniwala kaya siyang hindi ako si Stella? Pagkarating namin sa malaking bahay, nila Tita Isabel ay dumiretso na ako sa aking kwarto. Napagod kasi ako sa mahabang biyahe namin. Inayos ko lahat ng aking gamit, pagkatapos ay naligo muna ako bago magpahinga. Habang nakahiga, naalala ko na naman ang nangyari kanina. Isang beses lang kami nakita ni Travis, kaya malabo na makilala niya ako. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala ako gayong hiwalay na naman kami ni Miguel at sigurado naman akong nakalimutan na rin ako ni Miguel. Pero sa uri ng tingin niya sa akin, parang may gusto siyang sabihin sa akin. Sa sobrang pagod ko, hinila na rin ako ng antok. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Tumuloy ako sa gym na nasa loob ng bahay upang magpapawis. Pagkatapos sa 1 oras, nagpahinga muna ako habang tinatanaw ang magandang tanawin sa veranda. Malawak ang lupang kinatatayuan ng bahay ni Tita Isabel. Siguro nasa 500 square meter ang lawak ng buong bahay, kasama na hanggang gate. Papasok na sana ako sa loob nang matanaw ko ang isang itim na sasakyan sa labas ng malaking gate. May nakita din ako isang lalaki nakasombrero at nakashades na nakasandal doon. Bigla na naman akong inatake ng kaba. Dulo na kasi ang bahagi ito ng subdivision kaya imposibleng may tatambay sa labas ng bahay nila Tita Isabel. Ang mas kahinahinala pa dito, pakiramdam ko, nasa akin ang tingin niya dahil hindi na siya gumagalaw mula sa kinatatayuan niya. Bigla akong kinilabutan. Kaya agad na akong pumasok sa pinto. Mahigpit ang security na bantay ni Tita Isabel kaya kampante pa rin ako. Palagi din kaming may driver at bodyguard kaya kahit saan kami pumunta, safe naman siguro kami. Pinasya kong maligo na rin pagkatapos ay bumaba na ako sa kusina. Naabutan kong nagbabasa si Tito Ricardo ng newspaper samantalang si Tita Isabel ang naghahanda ng almusal. May mga kasambahay naman sila, pero mas gusto ni Tita Isabel na siya mag-aasikaso sa mag-ama niya kapag nasa bahay ito. Napakaswerte ni Tito at Sabrina sa kanya. Bukod sa napakabait niya sa akin, mabuting ina at asawa din to. Di ko tuloy maiwasang mainggit. Kung ano kaya ang pakiramdam ng may pamilya. Good morning po. Nakangiti kong bati sa kanila. Tumango lang si Tito, ngumiti naman si Sabrina. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong ni Tita. Opo, Tita, may papagwapo ba kayo? Umupo ako sa harapan at kumuha ng pancake. Ate, naalala mo ba yung sinabi ni Mommy na gagawin kang brand model ng beauty whitening skincare products? Nakangiting tanong ni Sabrina. Ha?
Oo, pero napag-usapan na namin yun ni tita. Di naman ako pumayag na tanggihan mo yon, Malu. Saan ni tita na ikinagulat ko. Ibig mong sabihin, nakapag-desisyon na po kayo na ako ang kukunin nyo? Di makapaniwalang tanong ko. Bumaling naman si Sabrina sa akin. Why not? Wala pa kaming nagiging modelo na kasing ganda mo, ate. Kung pwede nga lang ako, kaso ayaw naman ni Dan na magsuot ako ng revealing outfit sa photoshoots kapag nasa tamang edad na lang daw ako. Kaya tamang pang mild whitening face cream na lang ang beauty ko. Nakangusong sabi ni Sabrina. Natatawa naman si tita na nakatingin sa kanya. Ano pong ibig sabihin ni Sabrina na revealing outfit? Tsaka marami naman pong modelo at magandang artista na pwedeng mag-endorser ng Empress. Wika ko. We want a fresh face, Malu, and besides, you're perfect for the products. Bukod doon, ginamit mo din yon, kaya't sigurado maraming tatangkilik sa elegant skincare ng Beauty Corporation. Seryosong saad ni Tito. Kapag siya na ang nagsabi, parang wala na akong magagawa pa, kundi sundin, dahil matagal na rin naman akong kinukumbinse ni Tita Isabel. Kasa lang magiging tema ng photoshoots at pinagandan talaga ng beauty care ang pag-launch ng Elegant, kaya sana paghandaan mo rin na magiging outfit mo sa araw na yon. Dagdag naman ni Tita. Don't worry, Mommy. Ako nang bahala kay Ate Malu. Nakangiting wika ni Sabrina. Isang linggo lang ang lumipas at nakahanap na kami ng perfect location. Sa Batanes gaganapin ng photoshoots. Maayos din ang settings ng lugar, pinaghalong Greek with royal touch ang naging theme, kaya lalo kong kinabahan kung kakayanin ko bang panindigan ang maging modelo ng beauty care. Bukod sa magaganda at kulay berdeng buhok, nasa harapan pa kami ng kulay asul na dagat. Masarap din ang simoy ng hangin sa buong paligid, kaya bukod sa nakaka-relax na ambience, di ko maiwasang mamangha. Kung bibigyan lang din sana ng halaga ang natural na ganda ng tanawin sa Pilipinas, siguro mas marami bang makikitang kulay berdeng bundok at malinis na ilog at dagat ang Pilipinas. Halatang pinagtrabahuhan talaga ng staff ang gagawing photoshoots. Ako lang atang hindi pa rin handa. 3 araw din akong sinanay ng mga project sa harapan ng kamera, pero mas nakakababala pag actual na. Huwag kang kabahan, ate. Just look at the camera and feel it. Kung gaano ka kaganda, pati na rin ang katawan mo. Wika pa ni Sabrina. Suot ko ang mamahaling kulay pulang elastic satin dress na expose ang balikat, tiyan at tita tuwing lumalakad ako. Okay, are you ready, Malu? Tanong ng photographer. Yes, nakangiting sagot ko pero kinakabahan pa rin ako. 5 minuto din atang inabot bago siya nasatisfy sa pose ko. Nakatulong din ang banay na hangin sa suot ko, kaya naging mas maganda ang kinalabasan ng lahat ng larawan. Bukod doon, kinunan din nila ako ng video kung saan naglalakad ako sa gilid ng bundok, overlooking ang asul na dagat bilang background, pati na rin sa mataas na bato kung saan humahampas pa ang malakas na alon. Nakasuot ako ng kulay pulang damit, mahaba ang lilayan sa likuran at halos kalahati ng katawan ko exposed. Tayong taas ng bahagi ng katawan ko ang natatakpan. Yun din daw kasi ang ilalagay nila sa mga advertising online. Pati naman sa international television, kaya mas pinaganda din nila ang makeup ko. Parang naging modern royal empress ang naging itsura ko dahil na rin sa pangalan ng brand na pinoportray ko. Sigurado, 3 araw mula ngayon, kakalat na ang mga larawan ko online bago magkaroon ng launching event ng Elegant brand sa Beauty Corporation. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Miguel pagkakita nila ni Stella? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.